depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Trigger. This is the final word na ma-advise ko sa'yo. If you want to get your ex back, of course, marami kang videos dyan sa YouTube ko na pwede mo mapanood. Pwede mo ma-review. Pero minsan, hindi ko pa natapik yung trigger eh. Minsan lang, pero, sa sobrang dami na, hindi ko na maalala kung saan video yan nakalagay dyan eh. Pero right now, let's talk about this. Kapag ba na-trigger mo siya, mapafall in love siya sa'yo, 100%, I'll tell you. Pero syempre, ano ba ang pinaka magti-trigger sa kanya? So, hindi na ako magpapadalos-dalos. Diretso na tayo. Tapusin mo ang video at sasabihin ko sa'yo kung ano ang pinaka paraan para ma-trigger siya. Dahil kapag na-trigger siya, dun siya mag-i-start mo-fall in love sa'yo. Kapag kasi nag-trigger siya, para yan ignition eh, di ba? Parang starter yan ng kotse. Kapag sinimulan mo ng sindihin, like, boom, magre-revolution na yan. Pwede nang umandar yan after nun. Parang ganun siya. So, ang love niya, magsisimulang mag-exist yan once na na-ignite mo na yung ignition niya, yung ignition switch niya, di ba? Once na na-ignite mo yung ignition switch niya, then mag-i-start na ulit siyang ma-fall in love sa'yo at ma-obsess sa'yo. But of course, you will ask me, paano ba matitrigger ang ex ko? And that question has a lot of things na kailangan ko sabihin sa'yo just to trigger your ex, okay? So, this is the thing. Huwag mong pakakawalan to. Ang pinaka-best way para ma-trigger mga ex mo is to make him or her insecure. Kailangan maging insecure ng ex mo sa'yo. Kasi weakness starts with insecurity. Always remember that. Weakness starts with insecurity. Doon nagsisimula ang kahinaan. Ipapaliwanag ko siya sa inyo. Okay? Ang tingin nyo kasi sa ex nyo, ang taas-taas ng ego. Ang taas-taas ng pride. Feeling nyo, hindi siya bababa sa pride niya porke nag-no contact rule kayo, hindi nyo siya tinat, hindi nyo siya kinausap, akala nyo, hindi na bababa ang pride niya kasi nga, ang taas ng tingin nyo sa ex nyo. Feeling nyo, ang taas-taas ng pride niya. No, hindi talaga mataas ang pride niya. Ang katotohanan, hindi lang talaga siya insecure sa'yo. At dahil wala siyang insecurity nararamdaman towards you, then walang dahilan para ibaba niya yung pride niya towards you kasi hindi naman siya na-insecure towards you. Does that make sense? So, in order for you na mapababa yung pride niya, kailangan niya mag-start sa insecurity. Dahil ikaw mismo bilang isang naiwan or iniwan ng ex mo, alam mo kung gaano ka ka-insecure sa ex mo eh. At alam ko kung anong pride na ba ang nilunok mo. Binaba mo na lahat ng pride na meron ka para lang maging okay ka, di ba? So you did your thing na. Binaba mo na kasi yung pride mo eh. But the problem is, kahit binababa mo yung pride mo, hindi mo na-realize yung pinaka-main reason kung bakit mo binababa yung pride mo. At ang main reason ay dahil sa insecurity level na meron ka. At same shit. Nag-work din yan sa ex natin, di ba? Kapag nag-start ka na pinairal mo yung pride mo at hinayaan mo na yung ex mo ma-insecure sa'yo, then dun magsisimula yung trigger. Dun siya mag-i-ignite at dun siya mapofall in love sa'yo. So the question is, paano ko ba i-start yung insecurity para ma-trigger siya? So, simple lang, para ma-insecure siya sa'yo, you just need to make him feel na masaya ka sa buhay kahit wala siya. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya importante sa'yo. Ganun kasi yung tao eh. Naghahanap sila ng acceptance. Ngayon, kapag naparanas mo sa kanya na nire-reject mo siya, like, I'm happy without you, masaya ako na hindi kita kasama sa buhay ko, I'm so happy, this is the best day of my life, and this is the best day of my life in the entire history of my life,
Kung, kung ganun yung napaparamdam mo sa kanya na naging enjoying, naging adventurous, naging more successful ang life mo, naging better ang life mo dahil nawala na siya at hindi mo lang sinasabi yun sa kanya kundi legit na yun yung nararanasan mo, then makakaramdam siya ng rejection. Kagaya ng nararamdaman mo. Kaya baliw na baliw ka sa ex mo yun kasi nakaranas ka ng rejection sa ex mo. Kaya nababaliw ka ngayon sa kanya. At same shit. Di ba? Kung ang bala ng barel tumatalab sa'yo, tumatalab din yun sa kanya. Ganun yun. So, you just need to do the same thing. Kailangan mo iparamdam na kayang-kaya mo siyang i-reject. At paano mo ipaparamdam na kayang-kaya mo siyang i-reject? Then do your thing. Just be happy, just be better. Iparamdam mo sa kanya na, this is the best day of your life. I don't have headache. I'm just happy. Ito yung pinaka-successful day of my life na pwedeng isulat sa history, yung ganon, di ba? So talagang sobrang saya mo at kapag nakita niya yan, naramdaman niya yan, then that would be the rejection. Pag nag-start na yung rejection na yun, mag-i-start na siyang ma-insecure. At kapag nag-start na siyang ma-insecure, mag-i-start na siyang ma-trigger. At kapag nag-start na siyang ma-trigger, mag-i-start na siyang ma-fall in love sa'yo. That's how it works. Dahil once na ang insecurity nag-start, then the weakness starts. Ngayon, nakita niya na masaya ka, nakita niyang this is the happiest day of your life na wala, ikaw ba, di ba? Ano bang mararamdaman ng isang tao kung makita niya na this is the happiest day of your life? Na magsimula nung nawala ako sa buhay mo, parang naging happiest day of your life mo na yan. Parang ganun, di ba? So, tao lang yan, makakaranas siya ng pain. At kapag nakaranas siya ng pain, makakaranas siya ng insecurity. Na parang, dun sa insecurity niya, marami siyang magiging realization. Itatanong niya sa sarili niya na, hindi ba ako worth it? Diba? Hindi ba ako sapat? Bakit naging masaya siya nung nawala ako sa buhay niya? Bakit naging better siya? Bakit naging successful siya? Bakit na-enjoy niya? Nagkaroon ng more adventure ang life niya magsimula nung nawala ako sa life niya. Wala ba akong kwentang tao? Ganun ba akong klaseng tao? Hindi pa ako mahalaga? At once na in-start na niyang i-question yan, may insecure na siya and then that would be the start. Nahanap na siya ngayon ng validation sa'yo para ma-cure niya yung pain na nararanasan niya. So, dahil dun sa painful experience of realization niya na tinatanong niya, kine-question niya yung credibility niya, kine-question niya yung value niya na hindi ba ako mahalaga, magsimula ng itong ex ko, naging nawala sa buhay ko, naging masaya na siya. Pag dumating na siya sa point na ganun, yun na yung time na nakakaranas na siya ng pain. At kapag nakakaranas na siya ng pain, kailangan na niya ng pain reliever. At ang pinaka-pain reliever niya, of course, yun yung validation mo. Yun yung iingatan natin dahil hindi basta-basta binibigay ang validation. So, hahanapin niya ang validation mo at sa kakahanap niya sa validation mo, ma-o-obsess siya dun sa validation na yun. At doon na siya unti-unting mapofall in love sa'yo dahil hinahanap niya yung validation na yun, hinahanap niya yung acceptance na yun, gusto niya na maging masaya ka dahil nandyan siya, hindi yung masaya ka dahil wala siya. Yun yung magugustuhan niya. Diba? Magkakaroon siya ng standard para sa sarili niya. At pipilitin niyang ayusin ang relasyon dahil nga na-insecure at na-trigger mo siya. Ganun kasi yon. Ang love, parang cactus yan na tumutubo sa disyerto. Ang love, parang halaman, tumutubo yan sa lupa. At ang lupa natin ay anxiety. Kapag nabibigyan mo siya ng anxiety, then may chance na tumubo yung love na yon. Okay, so kung hindi mo ganong nauunawaan to, panoorin mo ulit. Pero if in case na meron kang tanong, especially the social media ng ex mo, kung yung ex mo ba is ano yung meaning ng post niya or kung may chance pa ba na magbalikan kayo, better to ask me one-on-one. No problem, no problem. I can take it all, okay? So I just wanted to talk to you. PM us sa Philippine Dating Coach page. See you. Thanks for watching.